Magandang gabi po sa lahat ng aming mga kapatid at sa mga kababayan namin. Ngayong gabi po, meron po akong bigyang reaksyon. Itong isang debate ng isang Katoliko na si Jared Almasura. Ang kalaban po nito, isang membro ng Iglesia ni Cristo. Ito po, ang kanilang pinagdebatihan, itong tungkol po ito kay Cristo. Ito po, pakinggan po natin para po natin itong maunawaan. Kung tanong sa'yo, Brother Jared, yung Juan 17:11 na batayan mo, na ang sabi, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit na sanlibutan pa sila at amang banal, ingatan mo sila sa pamamag... Objection na. Objection ba, Director? Rinig ba ako? Director, objection. Sige. Ngayon, yung binasa ko sa 17, hindi ko ginawa... Bro, wala pa. Objection ako, bro. Para patutukan. Ginamit ko yon para gawing example na iyon ang binabasa ninyo. Next question. Ipitin mo naman ako. Yung kwan mo, yung moderator star na, yung Bro, hindi pa ako tapos, binabasa ko yung talatang nilatag niya eh. Tapos ngayon, nag-object niya. Okay, tanong. Ang sabi mo sa 1:17:11, ang batayan mo, isa si Kristo at ang Ama. Kaya parehas sila Diyos. Tanong. Sa 1:17:22 may binanggit din dito. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya natin. Lilitaw din ba ang mga hinirang na naging isa ni Kristo at gaya ng Ama? Ibig bang sabihin ng hinirang na naging kaisa ni Kristo at ang Ama? Ibig sabihin, Diyos din ba sila? Yes or no? Hindi. Dahil hindi, no. No, sasagot ako. Bakit? Dahil yung 17:11 ng 1, yung mga tao ay ginawang example na kung paano naging isa si Kristo, ay ganoon rin sila nagkakaisa ng Ama. Next question. Ipitin mo naman ako. Next question, moderator. Sige. Okay, tanong. Ang sabi mo dito sa Colossus 2:9, nananahan ang pagka-Diyos kay Kristo sa katawang tao. Tanong. Objection, Kung moderator. Diyos- Objection. Ano yung objection mo? Moderator. Objection, moderator. Unang-una, hindi naman ako ang nagsasabi sa 2:9 ng Colossus. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Huwag mo sa ating ibintang na ako ang nagsabi. Yung isinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsabi niyan. Dapat Ito po, si Bro Jared, yung pong talatang binasa niya, ang nagsulat po si Apostol na si Pablo. Si Apostol Pablo po hindi na makasalita. Pero binasa niya, siya po ang nagsalita, pero dininay pa niya. Dahil po ang dapat tanungin si Apostol Pablo. Ngayon po, binasa niya, kung gano'n, siya ang nagbasa, siya dapat tanungin. Ay tuloy po natin. ang itanong mo, yung binasa mo. Hindi sinabi ko. Dahil hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Next question. Next, bro, sige bro. Sunod tanong bro. Bro, stop time, Unang, bro, Jared din, counter-objection ko to. Nilatag mo sa stand mo ang Colossus 2:9. Kaya nagtatanong ako, sabi mo nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan ng Diyos sa katawang lamang tao. Ngayon, nagre-react ka. Ito, moderator, i-clarify ko lang hindi ko na kinapit. Dahil ang Ako ang nagka-counter eh. salita sa talata na yan, No. Apostol Pablo. Sandali lang. Bro. Ang sinabi ko, yung Bro, sinabi Jared, ni magulo ka, isa ko. Yun ho, si Apostol Pablo, hindi na po makasalita. Sinulat na lang niya. Itong sinulat ni Apostol Pablo, binasa po ito ni Bro Jared.
Kung gano'n, sino ang dapat tanungin? Di ba si Bro Jared? Dahil siya ang nagbasa sa talata na yan. Hindi na po maaring tanungin si Apostol Pablo. Dahil po si Apostol Pablo, tapos na, isinulat niya. Pagkatapos, binasa niya. Ngayon, dapat ang tanungin si Apostol Pablo. Anong uri yung tao na yan? Ituloy po natin. Objection lang tayo din na nasa rules eh. O, isang objection lang. Ano yung... Okay, next question na lang, next question. Okay, next question ako. Ang Colossus 2.9, nilatag mo to, Bro Jared. Kaya sinulat ko kasi nang itatanong ko ayon sa stud mo na nilatag. Ang tanong ko, kung tunay na Diyos si Kristo, bakit manatambak niya ang buong kalikasan ng isang Diyos kung tunay na siyang Diyos sa Colossus 2.9? Yan ang tanong ko. Sige, ito paliwanag. Yung konteksto ng 2.9 ng Colossus, it clarifies that our Lord Jesus Christ have a divine nature. Merong divine nature at merong human nature. At na-clarify yan sa 2.9 ng Colossus. Katunayan, nakita nga at naramdaman nga ni Apostol Tomas yan sa 20:28 ng 1 na hindi naramdaman ng puno mo. Kaya ganyan ka. Anong sabi? Panginoon ko, Diyos ko. Bakit? 2.9 ng Colossus, dahil nananahan sa kanya ang nature of God nang siya'y maging tao. Next question. Bro, ilang seconds bang Dito naman, binanggit po niya si Tomas. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi niya alam na ito si Tomas nga sa matinding pagkagulat. Kahit anong basahin ng talata na yan, si Tomas po nasa matinding gulat. Alam mo po, ang tao kung magulat, kahit ano nang lumabas sa baba, sa bunganga. Yung mga taong reliyoso, katulad ni Tomas, yun ang lumabas sa kanyang bunganga. Pero yung mga taong hindi reliyoso, kahit anong mabigas. Yun po ang katunayan. Sa talata na yan, hindi po nangaral si Tomas, kundi nasa matinding pagkagulat. Ay, tuloy po natin. sagot? Ang moderator, objection. Ay. Ilang oras ba ang pagsasagot? Minuto? Ano ba sa kanyo? Hindi ko nabutan yung rules. Ano ba sa usapan nyo sa rules? Ilang minuto yung sagutan? Pagpunta sa rules eh. 10 minutes. Wala tayong problema sa question 10 minutes. Ika nga yung pag ikaw ay sumagot ilang minuto, 1 minute or 20 seconds, anong pan? 10 seconds eh. 10 seconds or 15 seconds. 15 seconds lang bro. Sige. Sige, next Go. question. Next question. Okay, no? Pitin mo naman ako. Bro Jared, itatanong ko sa'yo. Sangayon ka ba na ang tunay na Diyos sa unang Timoteo 1:17 mababasa, saka 10:16 mababasa din, na ang katangian ng Diyos ay hindi malapitan? Sangayon ka ba sa isang ganap na tunay na Diyos di malapitan, yes or no? Yes! Bakit? Mapaliwanag ako dahil ang nalapitan kay Kristo yung katawang tao niya. Bakit? Pilipos 2:5-8, bagamat siya'y Diyos, hindi niya inarit isang bagay na nararapat paratnan, kundi kung sino ba't niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano tao nalalapitan, ganun rin malalapitan si Kristo at makikita at mamamatay. Kaya nga nakitulad eh. Alam mo ba? Ito naman. Ang sagot niya po, malapitan po si Jesucristo dahil nakitulad ng tao. Ngayon po, ang Diyos po hindi malapitan. Kung ganon, ibig sabihin po, sa panahon lumapit ang tao kay Panginoong Jesucristo, humiwalay sa Kanya ang Diyos.
Bakit po kung nasa Kanya kasama ang Diyos, hindi po malapitan? Dahil po para kanila, Diyos si Kristo. Kung ganon, sa Kanyang sagot, ibig sabihin, pagka ang tao lumapit sa ating Panginoong Kristo, lumabas po ang Diyos para makalapit po, para tao na lang ang nalapit. Kung ang Diyos hindi lumabas, walang taong makalapit. Pero mapatunayan ba niya sa talata na yan? Na ang Diyos lumabas kay Kristo para ang tao makalapit sa ating Panginoong Kristo? Ito po, isang pagtuturo, isang sagot na salungat po sa nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit po? Ang ating Panginoong Diyos, ang Kanyang layunin, ang Kanyang hangarin, na ang banal na kasulatan ituro na tama. Saan po mababasa? Sa unang Korinto 2:13, ganito ang nakasulat. Hindi ito sa kaalaman ng tao ituturo, kundi ituturo ito na magkawangis ayon sa Espiritu. Kung ganon, ang pagtuturo ng isang magtuturo dapat magkawangis, hindi nagkasalungatan. Pero itong kanyang sagot, salungat po sa talata sa Biblia. Bakit po? Kung totoo na Diyos ang ating Panginoong Kristo, hindi po siya malapitan. Maliban lang po kung ang Diyos lumabas sa kanyang katawan. Kung ganon, ang malabi na lang, tao na lang pwede na siyang malapitan. Pero wala siyang ikapatunay na ang Diyos lumabas sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ito po isang sagot na contradiction po sa nakasulat sa Biblia. Tuloy po natin. Yung salitang nakitulad, pabihira ka naman. Okay, tanong. Next question. Ang sabi mo, for clarification tayo na, sabi mo, sumangayon ka ng katangian ng Diyos ay hindi malapitan. Tanong, kung tunay na Diyos si Kristo sa 1:40, nabatayan mo din. Sa makatuwid, hindi siya tunay na Diyos sapagkat nalapitan siya, yes or no? No. Bakit? Bakit? Mali ang paliwanag mo at mali ang tanong mo. Bakit? Kaya niya sinabi sa 8:40. O, yun na po. Itong talata sa 8:40, ang sabi ko dyan, buong katotohanan na siya ay tao. Ngayon po, kung nasa Kanya ang Diyos, hindi na po katotohanan na siya ay tao. Dahil po, kung buong katotohanan na siya ay Diyos, pagkat siya ay tao, na may katotohanan pa na siya ay Diyos, ano mangyari po sa talata? Isa lang pong talata nagkasalungatan na. Dahil po ang nakasulat dyan, buong katotohanan, hindi kalahati. Kung kalahati ang katotohanan, maaari po ang kalahati Diyos, ang kalahati po'y tao. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, buong katotohanan, hindi kalahati. Dahil po, sa talatang yan, ang kaniyang sagot, salungat na po sa katotohanan. O, patuloy pa natin. Tanong once na siya'y tao at kaya siya nalapitan, ang kulit mo naman papalugi na kita eh. Dahil sabi sa Filipos 2:5-8 na O, yun lang po, narinig niyo ang kanyang panalita. Ito po ang panalita na yan, na ang kanyang katunggali papalugin.
Ito ba ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Ito ba ang itinuturo ng Diyos sa kanyang mga tauhan? Yun ho ang dahilan ng Iglesia ni Cristo. Hindi mo marinig na magmura katulad ng kanyang katunggali. Kahit sa anong masakit na salita, hindi po nagsalita laban sa kanya. Ang ugali lang, makita na hindi ito naturuan ng tama sa kanyang reliyon. Tuloy po natin. Itulad siya sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano nalalapitan at nakakausap ang tao, ganun din mo dapat malalapitan si Kristo. Ang kulit mo, pag nandyan ako, makapaluin kita ng hanger dyan eh. O, next question. Tanong kasi yun. Sa John 1:14, ano ang nagkatawang tao? Berbo o salita o Diyos ang nagkatawang tao? Ayon sa John 1:14. Wala naman ako binasa sa John 1:14 eh. I am under cross-examination. Ang itanong mo sa akin, yung binasa ko sa stand ko, was I am under cross. Huwag kang magtatanong ng hindi ko sinabi at mapapahiya ka. Next question. Objection. Debate, pabihira ka, kala ko hampasin ko ng tinilaran. Objection, moderator. Ano objection? Objection ko maliwanag no? Ang binanggit niya kasi, yung nagkatawang tao, kaya binanggit yung John 1:14. Kung ano bang nakalagay dyan, Diyos bang nagkatawang tao, verbo ang salitang naging laman? Counter objection ako, moderator, ano? Unang-una, I am under cross. When I am under cross, if you understand the rules of the debate, when the person is under cross, ang itatanong mo lang ay sinabi niya. Huwag kang magtatanong ng hindi sinabi nung under cross-examination. Marunong ka ba ng diskusyon? Yan ba ang itinuro sa'yo ng puno mo? Pasaway ka kasi, papalungin na kita ng hanger eh. Next question. Yun na po. Mamalo ng hangir. Ito ba ang tunay na Kristiyano? Tingnan mo ang dalawa. Yung isa, pinagbantaan ng papalungin. Pero walang sinabing pagmumura, walang sinabi laban sa kanyang mga banda. Dito po, makita natin na itong kaanib ng Iglesia ni Cristo na kanyang katunggali, naturuan ng tamang aral. Ipatuloy natin ito. Nasa rules natin ang huwag mag-personal attack. Kasi ako, sumusunod ako sa rules. Moderator sa ano? Sa ginagawa ni Bro. Sabihin niya. Ito iwasan mo natin. Natin itong mga konventional bro, kumari bro. Sige bro. Pangatlong beses niya nang ginagawa, inayaan ko lang siya kasi nakinig sa rules si John daw eh. Sige bro, sige bro. Yun na po. Marami ng bisis ginawa niya ito. Pero hindi po tinumbasan ng isang Iglesia ni Cristo. Yun po ang tunay na naturuan ng tamang aral. Patuloy pa natin. Sige, tanong. Ano tanong ko? Sa 1:3:17 mababasa, sabi mo, nananalangin si Kristo sa Diyos. Tanong, kung tunay na Diyos si Kristo, bakit mananalangin pa siya sa isang tunay na Diyos kung tunay na siyang Diyos? So, Ito 1:3:17 ang nila. akong sagot sa iyong panguntana. Kaya siya nanalangin sa Diyos. Kasi ang tanong mo, kung Diyos na si Kristo, ba't pa siya nanalangin sa Diyos? Napakalinaw. Babasahin ulit. Ang kulit mo naman eh. Dahil sabi sa Filipos 2:5-8, siya'y naitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao kung paano mananalangin ng tao sa Diyos, kung paano kumakain ng tao at mamamatay at malalapitan, ganun rin ang atong Ginoong Jesucristo. Next question. Paulit-ulit ko tayo sa talata.
Yun na po. Yung tanong tama, pero ang sagot po salungat. Bakit po? Sino po ang isang tao, itulad po sa isang tao? Pareho po sila, tao. Kung lapitan mo po, puro sila mayaman. Yung dalawang tao, lumapit po ang isa, humingi sa kanya. Anong isagot po? Pareho sila. Walang kaibahan. Yung isa mayaman, yung humingi mayaman. Ano isagot? Pareho po sila. Mayaman po. Yun po, hindi niya naunawaan. Dahil po pareho silang Diyos. Kung pareho silang Diyos po, kung manalangin ka sa sarili mo na lang, bakit po? Diyos ka? Bakit manalangin ka pa sa ibang Diyos? Dito po hindi niya naintindihan. Kung Diyos si Kristo, hindi na po siya dapat manalangin sa Diyos. Ang kanyang katuwiran dahil para ipakita na siya ay tao. Ngayon, ang iyang sarili, Diyos na. Dapat pa ba siyang manalangin sa ibang Diyos? Bakit po? Dahil po sa kanilang paniwala, ang Ama at ang Anak pantay-pantay po sa pagka-Diyos. Ngayon, saan yung kanilang paniwalang pantay-pantay sa pagka-Diyos? Yung isang Diyos na nalangin sa isang Diyos, pantay-pantay pa yan? Hindi na po. Kung ganon, ang sagot niya salungat sa nakasulat sa banal na kasulatan. O, patuloy pa natin ito, pakinggan. Tatapog ko sa'yo yan. Okay, mamaya, maganda to. Mamaya at maganda to. Sa Pilipos 2:5-6 tayo nabatayan mo. May binanggit dyan form of God o anyong pagka-Diyos. Ano sa Greek word ng anyong pagka-Diyos? Anyong pagka-Diyos? Objection, moderator, ang ating topic ay wala sa Greek. Ngayon, ang Pilipos Objection, objection. pabatayan, sagit lang. Dito naman po, sa talata na yan, na ginagamit ni Jared, hindi po niya nunawaan. Noong tinanong kung ano ho, sa Grigo, umiwas na po siya. Dahil hindi Grigong ginagamit niya. Tama naman, hindi Grigong ginagamit niya. Pero may iniwasan po siya. Ito lang pong talata na to. Itong Pilipos 2:5 hanggang sa 6, naunawaan ba nito? Bakit po? Ano nakasulat na po sa talatang 5? Ang sabi po ni Apostol Pablo, taglayin ninyo ang pag-iisip na nakay Kristo Jesus. Sino ang sinabihan ni Apostol Pablo? Yung mga taong gusto sumunod ng ating Panginoong Hesukristo, na dapat taglayin ang pag-iisip na kay Kristo. Ano pag-iisip na kay Kristo? Ituloy po natin. Sa 6, anong pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo sa talatang 6? Ganito po ang nakasulat. At siya'y nasa anyo na isang Diyos. Hindi niya iniisip na siya'y katulad sa Diyos na isang bagay na aagawin. Ano po ang nakasulat? Hindi iniisip niya na siya ay katulad sa Diyos. Kung ganon, itong pag-iisip pareho po dito sa talatang 5.
nagkawangis ang talata po. Mababasa natin dyan sa Cebuano version sa Magandang Balita. Kung ganon, itong pagtuturo nila sa Pilipos 2.5 hindi nila naunawaan. Bakit po? Yun po ang kahilingan ni Apostol Pablo na dapat taglayin ng mga taong gustong sumunod sa Kanya. Sumunod kay Kristo. Anong Kanyang hinihiling? Dapat taglayin ang kaisipan ni Kristo, na yung kaisipan ni Kristo, taglay na po ni Apostol Pablo ang kaisipan niyan. Na hindi nag-iisip ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos. Kahit kunting pag-iisip, wala po. Hindi niya yan nagawa. Dahil alam niya kung sino siya. Alam niya kung sino ang tunay na Diyos. Yun ang dahilan. Yung pangyayari lang yan na mababasa natin sa 24:36, 24:36, mababasa natin yan. Na si Panginoon Hesukristo, nang siya ay binuhay muli sa Diyos, sa mga patay, nagpakita po siya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Yung mga apostol, nag-akala, naglungihan nilang mga kaisipan, nag-akala po nakakita ng isang espiritu. Dahil po, ang ating Panginoon, alam niya kung sino ang nagtaglay ng isang espiritu. Alam niya po na ang nagtaglay sa katangian na yan, yung kanyang ama. Yun ang dahilan, itinulid niya. Dahil wala siyang kaisipan na siya ay nag-iisip sa kanyang sarili na siya ay katulad ng Diyos. Ang sabi niya, tingnan niyo po ako, ipuin niyo ako, na ako meron. Dahil po ang espiritu walang laman at mga buto. Bakit po? Bakit po? Sinabi niya yan. Dahil po mayroon talata sa banal na kasulatan na nakasulat sa Números 23:19. Hindi na itong talata na to, hindi nila ito binigyan ng pansin po. Dahil alam ko po nabasa nila ito. Pero po hindi nila binigyan pansin ang talata sa Números 23:19. Dahil po hindi na nila maituro na ang ating Panginoong Hesukristo tunay na Diyos. Anong nakasulat sa talata sa Números 23:19 ay ganito. Ang sabi diyan, ang Diyos ay hindi tao na siya po'y magsinungaling, ni anak ng tao na siya po'y magsisisi. Kung ganun po, alam ng ating Panginoong Hesukristo na siya po'y anak ng tao, hindi siya pwede maging Diyos dahil ang Diyos hindi anak ng tao. Ngayon, kahit anong talata basahin mo sa Biblia na yung ginagamit mo para turong Diyos si Kristo, sa talatang yan, hindi mo na magamit. Ngayon lang ito, narinig ng mga tao, lalo na sa debate, dahil po hindi ginagamit itong talata na yan. Kung ganun, itong talata na to,
Sa Numeros 23:19, kung magturo ka na si Kristo gawin mong Diyos, patunayan mo na ang Diyos ipinanganak. Patunayan mo na si Jesucristo hindi anak ng tao. Pero wala kang magawang patunay kahit ubusin mo lahat ng talata ng Biblia. Dahil ito ang talata na yan. Kahit anong gawin mo, ituro mo si Jesucristo na isang tunay na Diyos. Pagdating sa talata na yan, hindi yan tunay na Diyos ang itinuturo mo. Piti na yun. Dahil po, alam ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay ipinanganak ng tao. At alam ng ating Panginoon Jesucristo na ang Ama niya, ang tunay na Diyos, hindi ipinanganak ng tao. Kung ganun, kung magturo ka ng Diyos na ipinanganak ng tao, piki na yun. Hindi yun totoo. Dahil po wala sa kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo yung nakasulat sa Pilipos 2:5-6. Kahit kunting pag-iisip, wala yan sa kaisipan ni Jesucristo. Anong katunayan? Si Jesucristo po, hindi mo marinig na siya'y nagturo ng mga tao na itinuturo niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos na tunay. Kung sino ang kanyang itinuturo na tunay na Diyos, yung kanyang Ama, mababasa po sa Juan 17:1 hanggang 3. Hindi ang kanyang sarili. Bakit po? Dahil po sa Juan 17:1 hanggang 3, siya po'y sugo. Yun po ang kanyang papel. Sugo po siya. Siya po ang pinakadakilang sugo. Ang kasunod niyang sugo ang mga apostol. Kung ganun, itong pagtuturo nila sa Pilipos, hindi nila naunawaan. Salungat na po sa nakasulat ng banal na kasulatan na ituturo magkawangis. Dahil kung ang dalawang talata po, ang 5 at 6, magkawangis. Pero kung magturo na sila, binabasa nilang 5, ito, pag dating sa 6, iba naman ang kanilang naturo. Dito na sila dumaan para ituro na si Jesucristo ay Diyos nang nagkatawang tao. Pero ang katotohanan po, itong ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang katawan, maraming talata ng Biblia mababasa mo. Ang kanyang katawan po, ginagamit sa Diyos. Ang sabi pa niya, mabasa lang po sa Juan. Anong sabi po sa Juan 8:28? Ang Diyos po nananahan sa akin. Siya po ang gumagawa sa lahat ng mga bagay. Siya po ang nagturo sa akin. Ang lahat pong mga bagay po, siya ang gumagawa. Hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ganon, ang ating Panginoong Jesucristo, ginagamit lang po sa Diyos. Para po makilala sa tao ang tunay na Diyos. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang magturo ng tunay na Diyos. Ang itinuturo po niya ang kanyang Ama, hindi ang kanyang sarili. Kung ganun po, itong si Jared gumagamit ng talata ng Biblia, nagkasalungatan naman ang dalawang talata. Hindi naunawaan. Bakit po? Ang ating Panginoong Jesucristo, kahit kunting pag-isip, wala yan sa kanyang pag-iisip. Na siya'y nag-isip, na siya'y tulad sa Diyos.
Sino lang ang nag-iisip? Ito lang mga taong nagturo na si Kristo ay Diyos. Pero si Kristo, wala po magturo na yan. Anong katunayan? Itong si Apostol Pablo po, dahil siya po ang nagsulat sa talata na yan, siya po mayroong sinasabi, tagayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus. Kung ganon, siya nagturo, siya ang unang nagtaglay sa kaisipan na yan. Ano katunayan? Nang magturo si Apostol Pablo, sino ang tinuturo niyan? Tunay na Diyos. Ang ating bang Panginoong Kristo? Hindi po. Bababasa mo sa unang Korinto 8:6. Sino ang tinuturo? Ang Ama ay isang tunay na Diyos na ang lahat ng mga bagay mula sa Kanya. Yun po ang tunay na Diyos. Lahat ng mga bagay, siya po ang naglalang o umagawa. Kung ganon, itong pagtuturo nito ni Jared, ni Bro Jared, at mga sagot, malayo po, nagkasalungatan na ang banal na kasulatan. Oy, patuloy natin ang pakinig sa kanilang ginagawang debate. Ang binasa ko ay magandang balita Biblia. Walang nakalagay doon na anyong Diyos. Ang nakalagay dyan, bagamat siya'y Diyos. Makinig ka sa binabasa ko, huwag kang magtatanong ng hindi ko binasa at hindi ko sinabi. Tsaka mo itanong sa akin yung Greek ng salitang anyo, kung yung binasa ko ay ang Counter-objective, haba na yung objective niya eh. binabasa ko, ito, sabi lang moderator, paraanin mo ko, hindi ka marunong makapagparaan sa kapwa, apulubian kita eh. Ang binasa ko is magandang balita Biblia at ang nakalagay sa magandang balita Biblia, bagamat Diyos. Objection, haba na yung Objection objective. mo, at tigil mo na. Anong objection? Counter ko po, isang objection lang tayo, kaya dalawa na eh. Anong objection mo? Anong counter mo? Doon sa objection niya. Okay. Naglatag siyang paulit-ulit sa Pilipos 2:5-6, ang term na anyong pagka-Diyos o may pagka-Diyos si Kristo. Kasi may mababasa sa Pilipos 5:7, si Kristo may anyong pagka-Diyos o hindi niya inaring maging kapatid sa Ama. Kaya ang tanong ko, yung binanggit mong anyong pagka-Diyos, doon ka nakabatay. Ano sa Greek word niyan sapagkat ay yun ang talatang nilatag mo? Ito moderator, I object I object. Why? Itinatanong niya sa akin yung salitang anyo. Doon sa binasa kong salin, walang nakalagay na anyo. Therefore, ang itanong mo sa akin, yung salin na ginamit ko sa magandang balita Biblia na nakalagay, So, pagamat bro, anyo Diyos. kung ito yung pagkakam natin bro, matatagalan tayo, rolling na lang tayo, next question na lang bro. Moderator, dapat nagpapasya ka. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung alam ba niya o hindi, ang dami niya pang question eh. Bro, ang nasagot na niya bro, hindi niya, bro, kasi ang punto niya bro is dun sa translation na ginamit niya. Next question. Salamat moderator. Ipiting mo naman ako, Gerald. Ipit na ipit ka na nga eh, no? Tanong. Sira ka naman ng luwag Dito tayo sa 1:5:20. Ito, makinig ka, bro Jared, makinig ka. Sa 1:5:20, na akala mo dito si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na binabanggit dito. Tanong. Ano po? Sa 1:5:20, sino yung naparito? Sangayon ka ba si Kristo? Yes or no? Yes. Ito, Okay, sagot. yes. Sagot. Bigyan mo ako. Yung naparito, yung anak ng Diyos. At pag diniretso natin yung salin, binigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin siya ng totoo. Yung si Kristo at ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero pag yung naparito, yun yung anak ng Diyos na tunay na Diyos ayon sa konteksto ni Apostol Juan. Next question. Ito na po. Ang sabi po ni Jared Almasura, isang Katolikit ipindirito po, na ang talata sa unang Juan 5:20 ang tinutukoy dyan na
tunay na Diyos ay ang Panginoong Kristo. Pero ano pong nakasulat dyan? Ito po ang nakasulat. Alam po natin ang anak ng Diyos ay naparito. At binigyan tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Para po tayong masa Kanya na tunay na Diyos. Kasunod na talata. At sa Kanyang anak na si Jesucristo. Nasa English, basahin mo sa English, in His Son. Yung nasa Kanyang anak na si Jesucristo. Period na po. Kung ganon, kung ang talata na yan, ang binanggit dyan na tunay na Diyos si Kristo, alam po ni Kristo na siya ang tunay na Diyos, hindi na po dapat bigyan ng pag-unawa ang mga tao. Bakit po? Dahil po siya ang tunay na Diyos, ano ang kanyang sabihin? Sabihin pa niya, bigyan ko kayo ng pag-unawa dahil siya na ang tunay na Diyos. Magpakilala lang siya sa kanyang sarili na siya ang tunay na Diyos. Hindi na dapat bigyan pang pag-unawa. Dito lang sa talatang unang Juan 5:20, nagkasalungatan na po ang kanyang mga paniwala at kanyang mga pahayag. Bakit po? Totoo po, kahit ako po ang tunay na Diyos, hindi na dapat po ang mga tao bigyan ko pa ng pag-unawa. Magpapakilala na lang po ako sa aking sarili sa mga tao na ako ang tunay na Diyos. Sino bang binanggit dyan sa talata na yan? Yung nasa kanyang anak. Sino ang nasa kanyang anak? Yun po ang tunay na Diyos. Yun ang totoong pagtuturo. Dahil po, kung si Kristo ang tunay na Diyos, kasalanan na po sa talatang Juan 17:1 hanggang 3. Bakit po? Hindi ang kanyang sarili ang tinuturong tunay na Diyos, kundi ang kanyang Ama. Katulad dyan, bakit binigyan pa ng pag-unawa ang tao? Dahil po, ang tao po matigas ang ulo, dapat pang bigyang pag-unawa. Bakit po? Dahil po, ang banal na kasulatan, may lihim po ito, hindi maunawaan ng sino mang magtuturo, liban lang po sa sugo. Ang sugo lang po ang binigyan ng pag-unawa sa nakasulat ng banal na kasulatan. Yun pong mababasa sa unang Korinto 2:13 na ang mga sugo po dapat ituro nilang magkawangis, hindi magkasalungatan ang Biblia. Kung ganun po, itong 17 unang Juan 5:23, maging salungat na po ito sa Juan 17:1 hanggang 3. Kung ituro mo na ang binanggit yan, si Kristo ang tunay na Diyos, wala kang mababasa dyan sa talata na yan. Dahil po, ang ating Panginoong sa Kristo, yun po ang sugo ng kanyang Ama. Yun po ang dahilan na parito po siya sa lupa. Upang ituro ang tunay na Diyos. Yun po ang kanyang tungkulin. Yun po ang pagsusugo ng Diyos sa Kanya. Ginagamit ang Kanyang katawan para po maituro ang tama. Anong katunayan? Na itong Kanyang katawan, ginagamit lang po
Yung dumating na ang panahon po, na yung sinasabi, marinig mo yan sa mga, lalo na po sa Bernis Santo, na yung salitang ili-ili labasitan, na ang kahulugan, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Mababasa mo yan sa Lucas 23, 46, anong nangyari ng ating Panginoong Kristo? Siya po'y linagutan ng hininga at namatay. Kung ganon, kung ang Diyos lumabas na po sa katawan ng ating Panginoong Kristo, wala po siyang magagawa siyang sarili. Ito ang katunayan po ng ating Panginoong Kristo. Wala kahit kunti na pag-iisip na siya'y isang Diyos. Dahil po, nakasulat po sa Numeros 23:19. Kung gano'n, sino lang ang nag-iisip na siya ay Diyos? Ito lang ang mga taong nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Patuloy natin pakinggan. Next question. Sabi mo, okay, next question mo, tanong ko sa 1:5:20, sinong naparito? Sabi mo si Kristo. Anong ibinigay ng naparito na si Kristo? Pangunawa. Ngayon, ito 1:5:20 na latag mo Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit ba tayo binigay ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Tanong, kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Nasa talata, sangayon ka ba nasa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo? Sangayon ka sa talata, yes or no? Nangayon ako sa talata pero sa konklusyon mo at ng pastor mo, hindi. Bakit? Ito, moderator, sasagot ako Basahin natin ang 5:20 ng unang 1 without interpretation ang nakalagay at nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo na sa kanya na totoo sa makatlibagay sa kanyang anak na si Kristo. Sino yun? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Therefore, that first, Yun na po. Sa talatang yan, may binanggit po siya. Ano po ang kanyang binanggit? Yung nasa kanyang anak. Pero hindi ito niya naunawaan. Kung sino itong nasa kanyang anak, yun po ang itinuturo ni Kristo na tunay na Diyos sa Juan 17:1-3. Yun po ang dahilan na parito po ang anak ng Diyos para bigyan po tayo ng pag-unawa. Alin ho ang dapat nating maunawaan? Na yung totoong Diyos nasa kanyang anak na si Kristo. Yung pagtuturo na si Kristo ang naging Diyos dyan sa talata na yan, salungat po. Bakit salungat? Sa isang sitas lang po, salungat na ang kanilang pahayag. Dahil po, kung totoo na Diyos si Kristo at alam niya na siya isang Diyos, hindi na dapat bigyan pang pag-unawa ang mga tao, magpakilala na lang siya. Bakit po? Matagal po dito sa lupa ang ating Panginoong Kristo bago siya namatay. Bigyan na lang at magpakilala na lang siya. Hindi na dapat bigyan pang ang mga tao ng pag-unawa. Magpakilala na lang siya. Pero wala kang mababasa sa Biblia na si Kristo nagpakilala sa kanyang sarili na siya ay tunay na Diyos. Bakit po? Dahil wala po sa kanyang kaisipan niya. Sino lang nag-iisip na Diyos si Kristo? Ito lang mga taong nagtuturo na si Kristo Diyos. Kahit salungat na po sa nakasulat sa Biblia. Ito lang talata na to. Unang Juan 5:20.
ang kanilang pahayag, nagkasalungatan na. Dahil po, ang binanggit dyan na ito ang buhay na walang hanggan, yung nasa kanyang anak. Yun po ang dahilan bakit binigyan niya ang tao ng pag-unawa upang makilala ang tunay na Diyos. Napakalayo po, wala sa talata. Nagkasalungatan na ang kaniyang pag-unawa at pagpahayag. O patuloy natin pakinggan. It's clarified that our Lord Jesus Christ is the one true God na naparito at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya ng totoo. Next Okay, question. tanong. Ilan ang tunay na Diyos ang kinikilala mo? 2 o 1? Isa, Sino? si Kristo at ang Ama. Objection, moderator. Ang karapatan niya lang, Ano objection? umawa. Ang karapatan niya magtanong, hindi Yun na po. Anong sabi niya? Ang karapatan niya, hindi tumawa. At ang karapatan niya, magsagot. Dahil po ang pagtawa po, isa po itong hindi tamang gawin. Pero tumawa po ang aming kapatid dahil po sa kanyang sagot. Ang sagot niya po, isa, pero dalawa. Yun po ang natutuhan nito ni Jared sa pag-aaral. 1 plus 1 equals 11. Bakit po? Ang sabi niya, isa lang ang Diyos. Tanungin ulit kung sino ang anak at ang ama. Iba dalawa na po. Pero hindi lang dalawa ang kanilang tinuturo na Diyos. Bakit po mababasa natin yan sa kanilang tinuturo na Trinity? Okay, tuloy natin itong pakinggan. umawa. Bro, iwasan natin yung mga yung mga pagbubulo bro, iwa ganun. Sige, sorry. Natawa na kasi. Pasensya na. Kasi ganyan din siya. Kanina pa siya paulit-ulit. Sinabihan na. Ayaw pa rin makinig Ayun na po, nakita niyo. Itong kapatid naman ng iglesia, humingi ng suri. Pero ito si Jared, 5 bisis na nagmura. Hampasin pa ng hangir. May pagbanta na, pero hindi ito humingi ng suri. Pero yung aming kapatid, dahil po naturuan ng tamang pag-aaral, humingi ng tawa. Patuloy po natin itong pakinggan. Next question na. Next question. Sige. Ano? Dito tayo sa awit 110.1 na ang sinabi ng Panginoon sa isa pang Panginoon, umupo ka sa kanan ko. Tanong, dito ba sa awit 110.1 na kay Propeta David, meron na bang pangalawang Panginoong nakaupo sa langit? Meron o wala? Ito, babasahin natin ng talata. Sabi sa 111 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka. Ibig sabihin ng umupo, hindi pa nakaupo. Kaya pinaupo, kasi papaupuin. Ano sasabi? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sino yung nasa kanan na yun? 3:1 ng Kolosas, si Kristo. Ano si Kristo? 5:20 ng unang 1. Tunay na Diyos. Tukay na walang hanggan. Proteo et Iglesia. Next question. Pambihira Okay, ka naman, sige. no? Awit ko na yan bro, para makarinig si Jared ng tamang araw kasi ilang nilatag. Yun na nga, narinig niyo, tumawa po siya. Pero ang kapatid, hindi po siya salungat ang kanyang pagtawa. Hindi humingi ng objection. Pero ang kapatid po, tumawa. Iba na po ang kanyang kaisipan. Pero itong si Jared tumawa, ang kapatid po, hindi po walang
salitang lumabas na hindi maganda sa kanyang bibig. Patuloy pa natin itong pakinggan. Yan talata eh. Wala, hindi ka na magtanong? Hindi na, yun lang nilatag yung talata, kaya yun yung tinasa. Sige. Ang pandaraya sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawag ng Iglesia Katolika. O pag ganun po, dito po, sa kanilang pagdebate po, ito si Jared Almasura na isang Catholic defender, makita mo po ang ugali. Hindi ito ugali ng isang Kristiyano. Bakit po? Hindi lang po magmura, kung hindi nagbanta ng hampasin ang aming kapatid ng hanger. Pero yung aming kapatid, wala pong ang kaniyang nagawa lang ang tumawa. Pero nagsorry po siya. Kung gano'n, itong debate nila po, kung ako ang kaharap, ako ang magtanong, siguro, hindi na siya makasabi na ipitin mo man lang ako kung ako ang magtanong sa kanya. Dahil po, hindi po ako, bago lang po ako nito nakapasok po. Hindi po ako nakapasok sa kanyang live. Dahil po itong debate na to, matagal na po. Pero binigyan ko itong reaksyon dahil po nakita ako ang kanyang pagtuturo salungat na po sa talata ng banal na kasulatan. Lalo na po yung paggamit nila. Dahil po itong Pilipos 5:5 hanggang sa 6, yun po ang paborito nilang gamitin. Diyan po sila dumaan para ituro na si Jesucristo nagkatawang tao. Ang hindi nila alam na ang 5 po, sino mang mga tao sumunod kay Kristo, ito po ang dapat taglayin ang sabi ni Apostol Pablo. Ang pag-iisip na kay Kristo. Yun po sa talatang 6 po, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala siyang pag-iisip na siya'y katulad ng Diyos, ni nagpakasama siya na isang tunay na Diyos. Wala po sa talata na ito. Sino lang ang nag-iisip? Ito lang mga taong nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Bakit po? Ano bang nakasulat sa 6? Kung basahin po natin sa Cebuano po, sa Magandang Balita Biblia, Cebuano, ay ganito. At siya nasa anyong sa anyong Diyos. At hindi niya iniisip na siya ay kapantay ng Diyos na isang bagay na aagawin. Yun po ang nakasulat sa Magandang Balita, Cebuano. Kung ganun, bakit sinabi niya isang bagay na aagawin? Dahil po ang Diyos isa lang, magpakilala pa siya na siya ay Diyos. Inaagaw na niya ang pagka-Diyos ng isang tunay na Diyos. Yun ang dahilan, wala sa kanyang kaisipan. Anong katunayan po? Wala sa kanyang kaisipan. Yun kung sinabi ko kanina, na sa kanyang pagkabuhay uli, ang kanyang mga alagad nag-iisip na siya ay espiritu. Dahil po alam niya kung sino ang nagtaglay ng katangian na yan, alam niya. Yun ang dahilan itinutuwid niya. Ngayon, ituro niyo na si Jesucristo po
ang tunay na Diyos, hindi ka lumabas na Diyos lang siya ang inyong tinuturo. Dahil po wala yun sa kaisipan ng ating Panginoong Kristo. Dahil po nakasulat sa Numeros 23:19 na ang Diyos ay hindi isang tao na siya ay magsinungaling, ni anak ng tao na siya ay magsisi. Kung ganon, ang Diyos po, kung magturo ka ng isang tunay na Diyos na si Kristo na ipinanganak ng tao, hindi na po yung tunay kundi pikit. Anong dahil? Katunayan po na itong pagtuturo na si Kristo ay tunay na Diyos, naging Diyos na ang kanilang pagturo. Ito po ang isang talatang nakasulat po sa Jeremias 10 hanggang 11. Basahin po natin ito. Hintay muna dahil po ating nag-loading pa po. Ito po, basahin natin ito. Itong nakasulat po sa Jeremias 10 hanggang 11. Ganito po ang nakasulat. Jis hanggang 11 ay ganito. Tingnan nyo. Jeremias 10 hanggang 11. Ito po, basahin ko po. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari sa kaniyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kaniyang galit. 11. Ito po sa 11. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Sino yung kanilang binanggit? Ito po ang mga Diyos-Diyos. Ulitin ko po. Yung sa 11, ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay mga ito, ang mga lipol sa lupa at sa silong ng langit. Ano mangyayari nitong mga Diyos-Diyos? Malipol na ang katumbas sila po'y mamatay. Anong katunayan po? Na itong tinuturo nila na si Kristo ay tunay na Diyos, naging Diyos na, kasama po siya sa binabanggit sa 11 na malipol sa ibabaw ng lupa at sa silong ng langit. Bakit po? Anong katunayan? Ang ating Panginoong Kristo po namatay. Bakit po siya namatay? Dahil po ba siya Diyos? Hindi po. Kasama lang siya sa talata na yan. Ang katunayan po, lahat ng tao ay mamamatay. Sino lang po ang hindi mamamatay? Yun lang po ang tunay na Diyos, ang kanyang Ama. Kung ganon, itong tinuturo nila na si Kristo tunay na Diyos, anong nangyari? Hindi na tunay na Diyos yan. Piki na yan. Diyos na yan. Yun ho, kasama sa binabanggit sa 11 na malilipol. Dahil po, ang tunay na Diyos hindi mamamatay, hindi malilipol. Kung ganon po, itong pagtuturo
ng mga tao, lalo na po lahat siguro, maliban lang po sa iglesia, ang iglesia ni Kristo lang po ang magturo na hindi nagkasalungatan ng bawat talata. Pero itong mga taong nagtuturo ko na si Kristo ay tunay na Diyos, nagkasalungatan na po. Ang Juan 1:1 lang, hindi nila ito nanawa. Bakit po? Ang Juan 1:1, ang binanggit dyan, yung salita, kung sino ang nagsalita, yun ang uri. Bakit po? May isang halimbawa po ako. Narinig ko po ibang tinig na sa aking likuran. Pero tao po dahil nagsalita katulad ng tao. Sa paglingon ko po, nakita ko po isang tao na mayroong dalang langgam. Parot po ang kanyang dala. Marunong magsalita. Ano ang nakita ko? Dahil po ang nagsalita, yung langgam o ibon ang nagsalita. Ang nasabi ko po, akala ko ay tao. Ibon lang pala. Bakit po? Kahit sino ang magsalita, kahit aso, kung siya ang nagsalita, kauri po niya ang kanyang salita. Yun po ang tao. Ang salita ng tao ay tao. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Ano bang kahulugan ng salitang Diyos? Na ang salita niya ay Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos may kapangyarihan, magaganap, matutupad ang kanyang salita. Subalit ang salita ng tao, hindi po matutupad. Yun po ang 1:1. Pagdating po sa 14, dyan na sila. Yung Diyos naging laman. Bakit po sa 14? Naging laman ang 14 po. Dahil po, ang salitang lumabas sa Diyos, Kristo. Dahil yung Kristo, yun po ang kanyang kasama po ng ating Panginoong Diyos. Mula lalangin ang lupa, nandyan na yan sa kanyang kaisipan na mababasa natin, banaag ng kaisipan ng Diyos itong si Kristo. Kung ganun, paglalang ng Diyos sa sanlibutan, sa lupa at langit, nasa isip na, nasa plano na ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang binanggit dyan sa 1:1, yung Kristo. Pero ang katuparan sa salitang Kristo, hindi Diyos ang natupad. Mababasa mo yan sa 14. May laman na at mga buto. Hindi na Diyos. Dahil po, ang salita ng Diyos matutupad, may kapangyarihan. Yung sinasabi niya na gawin niya ang lupa at langit. Kung bawat salita ng Diyos maging Diyos, pati ang lupa at langit naging Diyos na rin. Bakit nagkaganon? Hindi nila naunawaan ang talata ng Biblia. Dahil po, sila po ang binabanggit sa nakasulat sa Marcos 4:11. Anong nakasulat dyan? Sa inyo, ibinigay ng Diyos ang pag-unawa sa kaharian. Pero, nitong nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay talinghaga. Kung ganon, itong mga tao na walang sugo, hindi sila makaunawa. Dahil itong binabanggit na sa inyo ibinigay
ang pag-unawa. Ito po ang mga sugo, mababasa po natin yan. Sa ikalawang Korinto 11. Tingnan ko muna. Ikalawang Korinto 5:18 hanggang 20. Diyan sa talata na yan, ang nakasulat dyan, yung binabanggit na sa inyo, yun po ang mga sugo. Sila po ang mga sugo. Na kung basahin mo po sa unang Korinto 2:13, ituro po hindi sa kaalaman ng tao, kundi iturong magkawangis